Magandang araw, nanay. Ako si Cholo, isang nurse midwife sa isang paanakan. Masaya akong magbahagi ng mahalagang tips sa tungkol sa tama at maayos na pagpapasuso ng ina sa bagong panganak na sanggol. Ang layunin ng video presentation na ito ay ang mga sumusunod. Una, maipaliwanag sa mga ina ang tamang pamamaraan ng pagpapasuso kabilang ang mekanismo ng letdown reflex, tamang paglatch at tamang mga posisyon para sa komportableng pagpapasuso. Pangalawa, mabigyan ng kaalaman ang mga ina tungkol sa kalagahan ng colostrum, breast care bago magpasuso at tamang timing o frequency ng pagpapasuso upang masigurado ang palusugan ng sanggol. Pangatlo, mabigyan ng praktikal na tips para mapalakas ang produksyon ng gatas at masigurado ang sapat na nutrisyon ng sanggol sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at pagpapasuso. Ang pagpapasuso ay isa sa mga pinakamahalagang regalo na maibibigay ng isang ina sa kanyang sanggol. Bukod sa masusustansyang gatas, nagbibigay ito ng pagmamahal, seguridad at isang pundasyon ng kalusugan na panghabang buhay. Ang letdown reflex ay ang proseso kung saan naglalabas ang katawan ng gatas mula sa mga gladula sa dibdib papunta sa mga ducts. Kapag ang sanggol ay sumususo, ang katawan ng ina ay nagpapalabas ng hormone na oxytocin na nagtutulot ng paglabas ng gatas. Ang pagre-relax, pag-inom ng sapat na tubig at pag-iisip ng mga positibong bagay ay makakatulong sa mekanismong ito. Ang colostrum o unang gatas ay makapal at kulay ginto. Ito ay puno ng antibodies na nagproprotekta sa sanggol laban sa mga impeksyon. Mahalagang ipasuso ito sa sanggol dahil ito ang unang proteksyon na makukuha niya mula sa kanyang ina. Bago magpasuso, mahalaga ang tamang pangangalaga sa dibdib. Panatilihing malinis ang mga suso sa pamamagitan ng paghuhugas gamit ang maligamgam na tubig. Iwasan ang paggamit ng mga mababangong sabon na maaaring magdulot ng pagkatuyo ng balat. May iba't ibang posisyon na maaaring gamitin sa pagpapasuso upang maging komportable ang ina at ang sanggol. Narito ang ilan sa mga tamang posisyon. Cradle hold. Ang cradle hold ang pinakakaraniwang posisyon kung saan ang ulo ng sanggol ay nakapatong sa siko ng kanyang ina. Football hold. Ang sanggol ay nakapatong sa gilid ng katawan ng ina na nakaharap sa suso. Side lying position. Magandang gamitin sa gabi o kapag pagod ang ina. Ang tamang pag-latch ay mahalaga upang maiwasan ang pananakit sa ina at masigurado na nakakakuha ng sapat na gatas ang sanggol. Dapat sakop ng bibig ng sanggol ang karamihan ng areola at dapat nakatikit ang kanyang baba sa dibdib ng ina. Ang tamang timing o frequency ng pagpapasuso ay mahalaga rin. Ang bagong silang na sanggol ay madalas sa dumidede tuwing 2 hanggang 3 oras o humigit kumulang 8 hanggang 12 beses sa isang araw. Narito ang ilang tips para mas mapataas ang produksyon ng gatas. Madalas na pagpapasuso. Ang regular na pagpapasuso ay nagiging signal sa katawan ng kailangan ng mas maraming gatas. Pag-inom ng sapat na tubig. Panatilihin ang hydration para sa sapat na produksyon ng gatas. Pagkain ng masustansyang pagkain. Ang pagkain ng balansing dieta ay pakakatulong sa produksyon ng gatas, pagpapahinga at pag-iwas sa stress. Ang stress ay maaaring makaapekto sa letdown reflex, kaya't mahalaga ang pagpapahinga at pagre-relax. Ang pagpapasuso ay isang natural na proseso na puno ng pagmamahal at tiyaga. Sa tamang kaalaman at pagsasanay, ang bawat ina ay kayang maibigay ang pinakamahusay na simula sa buhay ng kanyang anak.